So may buntag sa tanan. May mapot itong mga kauban ba? Nagbiyahe pa siguro sila. O gang ato ang verse, ay hatang magsugod, mabasa tayo sa ka-verse aron nga preparation po sa ato mga kasing-kasing. May hatang mag-worship sa Ginoo. So ang ato ang verse karon buntaga kay igala i-extend. Ikaw na lang, ipanato na lang sa ipanato. Ibasahan mo na ito Nasa, magamay lang ba yun? Gamay. Ay, kana lang. Nasa Psalm 100 verses 4 to 5. Nagingon, enter His gates with thanksgiving. Go into His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation. So, nakainom dara nga muadto ta sa iyang gates, mo ang gates sa atong church, masulod ta with thanksgiving sa atong heart. Kay kung na ron, kaning December 21 na karon, sunod adlaw, Pasko na, sunod adlaw, kaning New Year na, o sunod, trabaho na. O kung ato, hapit na mag-end ang kaning 2025 ba, kaning ayha na itong sugdan atong worship karon, kaning puno na ito atong mga kasing-kasing sa Thanksgiving ba, nga sugod sa 2025 hantod karon, grabe ang provision sa Ginoo, di ba? Nga grabe gid ang lakaw sa 2025 para sa usa sa tuwa namon tay mga testimonies siguro sa tagsa nato nga gipanguna-una karon. O karon na magsugod ang ato ang pagkanta o pag-worship sa Ginoo, unta nga ato kasing-kasing kaning puno gid sa pagpasalamat ba nga sa paghuman sa 2025 dito malimtan ng mga blessings sa Ginoo o kaning mo think positive lang kita sa mo umaabot na po nga 2056 kay sure ta nga atong Ginoo man gid ang moubad sa tuwa pirmi ni ba bisag sa pangatuig ang moabot yung lagi ng Ginoo sa matag usa sa tuwa o karon church mag-worship na ta sa Ginoo o kaning pasalamatan gid nato atong Ginoo no sa pinagi sa atong pagkanta karong buntaga. So more to church. Salamat kayo sa Ginoo nung bisang pamantod sa ato ang kadaghanon karon. Okay na kay 1 or 2 nga magtakop para nga pa ng Ginoo sa ato ang taliwala. O kanang thankful ta sa Ginoo. Ani nga adlaw karon sa maayo nga higayon nga gihatag ka natong tanan o atong pasalamatan ng Ginoo sa isa ka tuig nga iyang pag-uban ka nato. Sugod sa January, padulong karon nga bulan sa iyang pag-carry sa ato ang tanan. Despite sa ato ang mga encounter karon nga tuig, still God sustains us. Mao lang ato ang pasalamatan. Ug karon adlaw, ug karon buntaga, atong himuon nga ato ang pagsimba sa Ginoo is kanang pulo sa pinaagi sa pag-awit. Puno na ato ang ato nga kasing-kasing sa kalipay. O ato ang walaon sa mga kasing-kasing ang mga hindrances sa kanang mga pili
makapag-discuss sa to ang pag-worship. O karon, manindot ang nanalo na itong awitan ang Ginoo sa pagkamalipayon.
sa mga pag-provide niya o sa iya ang pag-protect sa ato the whole year. Ang tanan na itong mga nagyan sa kinabuhi, nasayon ta, nga lahi-lahi ng tao, mga experience siya karong tuiga. Pero still, si God, wala din nagpabaya sa tuwang iyahat ang gibanan sa tibong tuig. Ang tanan na itong mga kasakitan, ang tanan nga itong mga nagyan, ang magulanan, wala din tagibiyaan sa Ginoo o sa kanunay. Siya nagauban ka nato. Bisan pa man, sa atong mga kasalanan, kasaytanan, o sa atong pagkamakasasala, ang Ginoo wala yun nagbuhig ka nato. Karon, ato siya pasalamatan sa tanan yun, nga iyahan Ginoo sa atong kinabuhi. Nasayang din kita, bisan mag-unsa pa ta sa atong kinabuhi, sa unsaon pa na itong paningkamot, kung wala ang blessings ni God, wala kita mao nga sa ato ang tibuok na kisikasin. Ato siyang i-surrender sa iya ato mga doubts, sa ato mga fears, kaya wala mo tanasayod sa maabot. Isalig lang yun ako sa Ginoo ang tanan, kaya siya lamang, o wala yung lain na nasayod sa tanan. O karon ato ang kantahon sa kinasikasin. Ato ihalag sa Ginoo ang atong mga pag-awit.
provisions, protection, Lord Jesus, and good health naman tayo, Lord. Thank you for today, Lord. Ikaw nang bahala sa mga simana, sa among sunod ng mga adlaw, Lord Jesus. Thank you for everything, God. In Jesus' name we pray. Amen. Once again, good morning everyone. Morning! Actually, nag-prepare ko sa prelude. So, pwede na magyabot na mag-midlude. Midlude lang sa tanong. Bitaw, kana for our tithes and offering, hindi na lang gihapon kung verse magkuha. Pero na siya sa verse 8 na no. Hosea chapter 14 verse 8. Wala lang. Ay na lang daw. O Israel, stay away from idols. I am the one who answers your prayers and cares for you. I am like a tree that is always green. All your fruit comes from me. So, sumpay ni siya sa supposedly prelude na po verse. So, kanina siya ako ang tithes and offering. So, this is very clear. Ingon siya ang i-address ni sa Ginoo sa Israel no katong sa mga time na daghan na ito silang gihimo nga mga Diyos. Dayon giklaro gyud sa Ginoo nga stay away from idols. I am the one who answers your prayers. Ningon yun ang Ginoo ba? So grabe na gid siguro kay ani nga panahon no. Wala na gid siguro kay ilang mga tao sa Ginoo. Unsa ba ka ilang kani pugod siya ng mga time nang gawas ng katubitaw na yung mga sorcerer, na yung mga magician, kung sa to pang panahon, mga mananagna, mga albularyo, ngayon bitaw, nang gawas ani nga time. So muna nga kanang ang mga tao, ang mga Israelites, na mislead yun sila to believing that the Lord is someone na superficial na lang bitaw. Dili siya tinuod, kumbaga dili wala gyud nila na feel. Nalimtan nila tong panahon nga gi-free sila from slavery gikan sa Egypt. Katong paglakaw nila sa wilderness, ang provision sa Ginoo dito sa wilderness, ang pag-take care, ang pag-protect sila sa Ginoo. Nalimtan dito nila ang mga times. Dili sa Hosea, suko kay ang Ginoo no, gipa-remind sa Ginoo ang Israelites sa ilahang mga sala, o sa ilahang judgment na nagahulat din sa ilaha. Pero kaning chapter sa Hosea, the last chapter, nagpakita gihapon ng Ginoo sa ilahang grace. Ang iyaha lang yung giingon sa mga tao is to stay away from idols. Then, klaro kayo yun siya, I am the one who cares for you. I am the Lord. Ano yun siya, diba? So, grabe na yun kayo. Sunod pa lang sa pagsugod sa Old Testament, gikan ito sa pag-free niya sa mga Israelites sa Egypt. Ang Ginoo kay sige na balik-balik ko. Kanang reveal sa iya kaugalingon. Balay karon di naman nato makita ang Ginoo. Di naman siya magpasiga og burning bush para istorya nato, di ba? Sa una kay gina-reveal gini ang kaugalingon pero dili gid siya gakakita sa mga tao. And even in the aspect of provision, dili siya gaka-feel, dili siya gakakita sa mga tao. So ningon na gid ang Ginoo kung ikaw magtanong sa iya nga, I am the one who make your trees green. Diba ako ang nagapatubo sa inyong mga kahoy, sa inyong mga tanong. Grabe na yun. Kung sa to mga karon, binigay ta kakita sa Ginoo, pero we believe in a God na mo'y ga-provide, mo'y gahatag sa tanan. Sa ilang panahon, gakapil nila si Lord, magpakita sa ilaha, pero wala din sila, naghimog yapon sila ng mga idols. So, I believe sa ato nga time, di man itong mga ribulto, pero there are idols na ato ang ginatukod sa itong mga kasing-kasing.
like sa atong mga trabaho, it can be an idol, pagyapon, diba, atong mga pagskwela, anything na, kabalo naman kasabot na tayo, idolatry is anything that will kanang go above sa ato ang paghatag o panahon o pag-honor sa Ginoo is an idol. Welcome, Team Pangantukan. Sige, sunod mo, guys. Welcome. Okay, so, unsa man ang ginaingon ani sa tuwa sa ato ang tithing. So, kuan kato, reminder siya that the Lord is the one who makes everything possible sa itong mga kinabuhi, nag-provide sa ito ang mga panginahanglanon sa kanunay. Bisan pag nabinagid karon Pasko no, dahil kitag feeling na to, kailangan nato no. Pero na ko ba, no, galatagaw ako muna gapon na ako, oy Pasko na. Then, wala pa man ko'y, dagit yung ginawa na ko, wala pa ko. Wala pa ko'y kuan ay, wala pa ko'y yaling-yaling na. Gagaw na din ko nga, alam sa dito akong gingon nga wala pa ko. Nya, pagpangaon ako kay daghan gini pagkaon gani kay Christmas party biya. So daghan ikong village na ko. Daghan yung pagkaon gyud. Yan ako nga, wala mi kwarta pero nakakay pagkaon kasi super. Puno kayo lang isa nya de. Manamog kaon snack na pud biya yan nga tulog ni kauman. Anak-anak jud ko nga, sa dito akong gingon na wala pa ko. Diba? So, kanang it reminds me of really thinking na stay away from idols, good kay kanang murag nakuha na bitaw kasing-kasing nga pag Christmas gid kinahanglan gid nga mo adto sa mall kay mag-shopping. Those are idols gyapon nga makapawalang sa imuhang kanang pag-appreciate gid sa tinuod nga diwa sa Pasko. Kay guna-una man ka koy kwarta ay mingaw ang Pasko. Dilibe na mao ang diba, ang spirit of Christmas. And kato lang siya, praise God gyapon though dito ang ako be prepared for the Lord's really kanang pour out His wisdom through me to share for the tithes and offerings today. So let us give church. Being with us today, Lord God. Salamat, Lord, sa pagdawat, Lord, sa among servisyo, Lord, sa among praise and worship, Lord God, sa among mga paghampo, Lord God. Lord, we continually pray na imo aming ibanan the rest of the day, Lord God. Punta, Lord, na we will be able to stay away, Lord God, sa mga idols, sa mga kinabuhi, Lord God. And be reminded that you alone deserves all the glory, Lord God. Kay ikaw yung Ginoo nga gahatag sa tanan, ang tinugdan sa tanan ng mga butang, sa among tanan ng mga provision na kakadawat sa matag adlaw sa mga kinabuhi, Lord God. Be with us, O God, and help us, Lord, to stay in focus, Lord God, and stay in the presence, in your presence, Lord God, as we about to celebrate Christmas, Lord God. Ikaw ang maghahatag, Lord, sa tinuod na Espiritu, diwa sa Pasko, Lord, sa mata sa kanamo. This we ask in Jesus' name we pray. Amen.
o pan. Kana. Mayo na kay busog atong tiyan. Mas mabusog pag din atong spiritual karon kay dual purpose. Nagkaon pa ta physical food, ang pagkaon maging tag spiritual food. Nga na kamayong Ginoo ba? So before that, so good, let's pray for a word. Most gracious Heavenly Father, Lord, we praise you and we glorify you, Lord God. We thank you for this another wonderful Sunday, and gihatag sa mga salamat kay Ginoo sa kanyang favor sa panahon o kanang sa safety and protection na gidalagin minimo diri, Lord, na safe and sound, Lord God. Na nagi purpose, Lord God. O Lord, salamat po kay Ginoo sa privilege and gihatag, Lord God, to share your word today, Lord God. Na Tuhan, isalig din ako sa mga tanan, Lord God. O Lord, I pray that you will open their hearts, Ginoo, sa maminaw, sa imong pulong karon, Lord God, na imong tingog, imong yung aning pag-istorya ang madungog nila, Lord God, na hindi lang kayo sa nahuna, kundi dulot yun, ma-apply sa matag-usa na kasing-kasing, Lord God. Lord, i-lift up ng tanan sa mga, Lord God, isalig, in Jesus' mighty name. Amen. Good morning again. Murag dili Christmas, dili habit na ang Christmas. Good morning. Ana ba? Murag gamay ra ko na kadawat og bonus sa day. Ay, wala pa. Ilang mo to mga nakadawat og dagong bonus kay ingo good morning kay good morning. Ana man gito. Ayun kayo. So, tsada kay ang kuan karon no. Ang word sa Ginoo, the gift by kinsa gito ko na kon ning title ni basig marong nila ba kasi kanta ilang makuha ani muna-unahan. Pero kita ba tanan karon nakadawat na og gift? Yes. Oo, ginagin man ta o kuan katong exchange gift. Sa mga uban pa diyang kuan, gikan aside atong sa kuan sa Thanksgiving, nakadawat na marad ka ng mga lain pa nga gift sa gawas, gikan atong pamilya, sa atong mga friends. Nakadawat na ba? Pamilya, wala pa. Sana all. Ako kay sa karon nga December kay mo pa to akong nadawat nga gift. Ikuha ko ginilalaman jinilas. Hindi maigo. Pero kanano, ang atong kuan karon is ang title is the gift. Isa mo gina sa kanang atong gina-expect nga basta maabot na gyud December, aside sa atong birthday, pagka December gyud, nagit sa atong hunahuna o sa atong kasing-kasing ba kay isa na gyud bitaw ang regalo, ang gift, di ba? Kanang expect ka gikan sa kanang close nimo nga mga friends, sa imong mga loved ones, sa imong mga co-workers, no? Nya, unsa day giingon sa Ginoo about anang regalo, the gift? Nabay giingon ng Ginoo ana? Tanan ba nadawatan ninyo nga regalo karon? Uy, ganahan ba mo? Yes. Sure. Yes. Dapat yes yun, ana. Yes. Ana yun. Kailan kayo magdawat yung regalo? Yes. Ana ra. Yes. Nga kana, kung ganahan yung kayo mo sa inyong nadawat ng regalo o grateful kayo mo, nagigingon ang Ginoo ana. No? In James chapter 1 verse 17 na kayo dito, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Dili lang kay physical nga gift ang gingon ani sa Ginoo, kundi tanan nga nahitabo sa imong kinabuhi nga uyon para sa imo, regalo na gikan sa Ginoo. No? Tuwa mo na? Amen.
Kay ug dili na uyon sa inyo ha. Ug dili ko na kuan sa kanang align sa will sa Ginoo. Dili gina regalo gikan sa Ginoo. Tanan kay ug gikan na sa Ginoo, bisag aha pa na nga dalan agion. Still wapo gyud pa ron. Mao nang regalo sa Ginoo sa tuwa. Physical man na ato ba lang kanang status sa kinabuhi ato man ang ginapagampo. Kung uyon na sa ato ha, gikan na sa Ginoo. Amen. Amen. So, sukad-sukad ba nabatay ka ng kaning ultimate nga gift nga nadawatan gikan sa Ginoo nga hangtod karon ginapasalamatan ginato. No? Yun daw. Now, what gift did you receive that you are very thankful to God? Na ba? Kita mo kita tanan no? Naagita na tanan. Sa ako akong testimony ana before ko naka-relasyon sa relationship sa Ginoo. Ako gyud gipasalamatan og kayo sa iya kay ang gift of life. Kana no? Kita mo kita na. Pero sa time nga nailhan na kung ayo ang Ginoo. Sa time nga kining nagka-relasyon na deeper na bitaw akong pagsabot sa Ginoo. Dili day ka na akong kuwan. Okay, I realize that every one of us has a gift of life. Depende ra rin sa tuwagin sa nato pag-live. Di ba? Karon sugod ato nga ilan ako si Jesus Christ yun. Ang ako na yung pinakasalamatan nga nadawat gid sa iya is the gift of salvation. Amen. Kita ba tanan ni ana rin? Yes. Amen. Pray. I hope ingana kana gid tatong pinakapasalamatan sa Ginoo. Grabe ang pag-shift sa Ginoo bitaw sa akong kuan niya. Una, gift of life. Salamat jud buhi ko kada adlaw kamatay ko balag. Sa una kay balag kamata ko gikan sa kahubog. Ay, kamatay gihapon ko. Gikan sa kabila pila ka adlaw ay tulog. Ay, kamata ba day gihapon ko. Salamat sa gift of life. Ana. Pero karon nabag-o na. Dili ito ka na ang pasalamatan. So, kung ang Ginoo nagihatag sa tuwa na kanang sa tungtag sa tagsa nga kinabuhi nagihatag ang Ginoo nga grabe makikayon kita nga mapasalamaton kay ta. Unsa to yung gihatag gid sa tuwa nga kabalo ba ta unsa gyud pinakaunsa gyud ang ultimate gift sa Ginoo para sa tuwa nga na-realize na to. Na-realize ba nato na tanan? Sa inyo, unsa ang kuwan? Ultimate gift nga gihatag sa Ginoo para sa tuwa. Amen. Si Jesus Christ, God's ultimate gift to us is His one and only Son, Jesus Christ. Kabalo ba ta na? Yes. Amen. Amen? Amen. That's why we are celebrating Christmas. That's why naata kami nga season karon. Mao ni atong gina-celebrate ang pagdawat nato sa gift, sa ultimate gift sa Ginoo sa tuwa, which is si Jesus Christ. Amen? Di ba? Gidawat magkakidakhan nato si Jesus Christ sa atong kinabuhi as Lord and Savior. Amen? Mao na ang dapat masulod, mong kinahanglan masulod sa atong kasing-kasing karon nga season. Ang pag-celebrate sa nagdawat nato nga regalo gikan sa Ginoo, which is si Jesus Christ. Amen? Aside sa kanang mga pag-gather sa pamilya, isa naman gina, gathering sa pamilya, kanang mga Noche Buena, kanang mga gift, sa mga Christmas parties, no? Aside na mas greater gid mas labaw gid nato nga i-celebrate ang pag-abot ni Jesus Christ diri sa tuwa, ang pagdawat nato sa iya. No? Kaysa una, mo maginatong hunahunaan, basta Christmas, party. Pero karon nga, Kristiyano ta, nakasabot yun ta. Mas mo lalong yung pagsabot, ani nga season, ani Christmas. Kay dili lang din na about sa kanang physical yung makita ni Mudri. But, kana siya ang time nga, gidawat, mao na nga time nga,
gihatag sa Ginoo si Jesus Christ diri sa kalibutan. No? In John 3:16 nakaingon diri, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Oh, for God so loved the world that He gave His only one and only Son. Yung anak takapalangga gid sa Ginoo nga iyang buktong anak iyang gihatag nga regalo para sa tuwa. Amen? Ato na lang yung buhaton is ang dawaton na lang din ang regalo. Dawat mong na to. Amen. Walay katumbas nga regalo diri sa kalibutan nga ikumpara na to sa regalo nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. No? Bisag pila pa na ka trilyon diha nga kwarta, bisag unsa pa na kadako nga gold diha ang regalo sa imuha, dili ginakatumbas sa regalo nga gihatag sa Ginoo para sa tuwa. Amen. So, since we're talking sa kaning pag-abot ni Jesus Christ diri sa kalibutan, karon nga season, di ba, gituhan na to nga kining sa karon nga season gipanganak si Jesus Christ sa kuan dito sa manger, no? Nga kining morning nga time ang pag-abot ni Jesus Christ physically diri sa kuan diri sa kalibutan nga nigawas ni siya sa womb ni Mary. Now, the angel of God appears to one of the wise men from the east nga nag-ingon katong the three wise men, pero actually dili siya three. Ang ingon na dito wise men. So more than three to sila. Muyo ta kato sila katong nga mga wise men, gituhan to nga mga researcher, mga ga-travel ba, mga ga-research, mga astronomer, mga yan ang luto. Amo doon sa'yo pagwala to, magi. Magay lagi. Wala na lang dyan ako naging kay basig marongo. Three wise men na lang yun. Kaya mula dili, may gito magi ba, kay magi na ito na kay sa forma na. Majay lagi dahil majay. Mga sila nga gituhan nga kining traveler, researcher o kining astronomer sa na ba nga kanang ga-study dito sa stars no to o na niya. One of the wise men, ang angels ni God nag-appear dito in a dream, sa dream nga ginan sila nga ipanganak na ang Messiah, ang King. Ang mabutay nga king ang mo'y muluwas sa mga katawhan. Atuan ninyo. Ug i-worship nyana ba? Nyana to dito no. Magi mo dito. So mo to na kining katong wise man nag-seek sila sa atong Jesus kung ahadapit ang kuan ni ahagi panganak si Jesus. Ang nagaingon diri sa Matthew chapter 2 verse 1 to 2. Jesus was born in Bethlehem in Judea during the reign of King Herod. About that time, some wise men from eastern land arrived in Jerusalem asking, "Where is the newborn King of Jews? We saw his star as it rose, and we have to come to worship Him." Kay mao ang ingon sa Ginoo. Bituo man sila kay sa una, prophecy naman yun eh. Prophecy, kung man yun na, naay moabot nga Messiah, naay moabot nga King, nga mo'y magluwas sa mga katawhan. So, ang mga tawa na before Jesus Christ, nagpaabot yun nga, kinsa ka na, kanusa ka na. Muna nga, katong time nga ang angel nag-appear sa dream sa
kining wise men. Niadto gid sila, gipangita gid nila aha dapit ang location ni Jesus Christ, aha sa dapit gipanganak. No? Nya in verse 11, nakaingon dahil diri they entered the house and saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasure chest and gave him gift of gold, frankincense, and myrrh. So, naghatag og regalo ang katong wise man. A gold, a frankincense, ug a myrrh. Nya, kani din tulo, kani ang regalo day, the three wise men gave BD Jesus their gift, the gold, frankincense, ug myrrh. These are not just an ordinary gift, but it has a significant meaning about the life of Jesus Christ. No? Since we are talking about Jesus Christ, diri sa iyang pag-abot. Kato iyang mga nadawatan nga tulo ka gift, na dito significant meaning. Dili lang dito nga kay gihatag lang sa iya kay mo ang available, dili. Nana say significant nga tulo nga meaning nga kanay magpakita gyud nga Jesus Christ came to the world for something. No? So atong kanon kining unsa din pasabot ana nga mga gift nganong makaingon kita na nganong kana ang gihatag sa mga wise men. So the gift of gold was particularly associated with royalty and nobility. Signifies kingship and royalty, as gold is a precious metal fit for a king. Sa una, ang makadawat ra gyud og gold sa una, ang regaluhan ra gyud og gold is ang mga royals ra gyud. No, kung ikaw sa una nabuhi ka sa una na kaning citizen, nabuhi ka sa una nya kaning normal ra bitaw ka, mura dili jud ka makadawat og gold unless royal family ka, naka sa royal family or kings or queens, no? Mo gini ginahatag sa una. So, pareho mo ni na sa gold. Sa una, wa karon kay sinaw ng igayo, no? Mga kwintas, di na makita yung aning pendant, wala naman na karon. So, mo pa ni sa una niya, basta ang gold sa una is isa na sa basihan sa mga dato sa una. Mo na ang maka kuha na gila ng gold kanila yung mga royal family o kaning mga kings. Now, in 1 King chapter 10 verse 10, no, nakaingon diri then she gave the king a gift of 9,000 pounds of gold, great quantities of spices and precious jewels. Never again were so many spices brought in as those the Queen of Sheba gave to King Solomon. Kisay gihatagan og gold si King Solomon. No? Gift sa uban nga sa tawag kanang uban nga kings, di ba? Maghinatagay na sila na. O sa 1 King chapter 9 verse 14, no? Now Hiram had sent, dahil po ning nag-send na ni. Now Hiram had sent to the king 120 talents of gold. Ang gipasabot din nga si King Solomon gyapon. So sa una, mo gini nga ang gold dili ka basta-basta na makakuan kung dili ka royal, dili ka king. Now, by bringing a gift of gold, the wise men showed that they did indeed consider Jesus a king. Giila na gid nila nga katong bataa nga gipanganak diha sa pasungan is a king. Kay gihatagan na nila og kuan, dili man sila kanang ingon nga basta-basta lang mamuhatag, but they consider Jesus Christ as a king. Mo na ilang gihatagan og gold si Jesus Christ. So, tinuod ba? King man gid si Jesus Christ, no? King of kings. King of Jews. King of kings. Siya ang hari sa tanang hari diri sa kalibutan.
So labaw pa sa hari nga itong ila diri. Kay hari sa tanang hari man. Ingana ang status ni Jesus Christ diri. So ikaduhang gift is katong gift of frankincense. It is produced by scraping the bark of certain native species of trees and then harvesting the beads of raisins after they have dried. When burned as incense, it creates a strong and beautiful aroma. The burning of frankincense was closely associated with ceremonial worship of deity. Oh, kani day ang kaning frankincense, isa ni siya sa kaning ginabutang bitaw nga insenso kanang kuan sa insenso ba nga kabantay ma'am karon na ako mangyapon na ako may uban nga ginagamit kay insenso, di ba? Kasimot mo natin humot may kay na sa unang panahon po mo po ni ginagamit nila nga di ba katong birth offering kakuan mo ato before Jesus Christ namon to yung birth offering niya na ginasagol kaning frankincense ginasagol gini para maghagay kaning ang aroma ni kay kanang gahatag og pleasure sa Ginoo ba. Ang aswa ni gahatag og pleasure sa Ginoo. Nya mo na dili ni pod basta-basta ihatag lang og bisag kinsa kining frankincense kay kani pod kining kay ang kani siya once nga mag-burnt offering ka sa imong mga prior sa una sa akong nabasa sa akong devotional karon is nako katong sa Exodus ano mo Leviticus karon sa Exodus gingon po dito kana bitaw gi-explain man dito nga kung mag-burn mag-offering ta mo ni mauna i-detail man dito then frankincense dire is isa gina sa gi-require sa Ginoo nga ibutang dia sa burnt offering para maghatag og pleasing aroma para sa Ginoo. So in Exodus Exodus 30 verse 34 to 35 ingon dire. Then the Lord said to Moses, take fragrant spices, gum raisins, onycha, and galbanum, and the pure frankincense, all in equal amount, and make a fragrant blend of incense, the work of a perfume. So, kani nga time, katuling pa, kining gi-instructionan ni God si Moses unsaon pagbuhat og kanang kuan ba kanang sindihan bitaw diha sa altar para sa tabernacle katong kanang secret place nga gibuhat nila Moses dito kuan mo ni ang gi-required sa Ginoo isa ang frankincense ani kay kanay mo ganito maghatag ni pleasing aroma sa kuan sa Ginoo. In Leviticus chapter 2 verse 2 to 1 to 2 ingon diri, when you present grain as an offering to the Lord, the offering must consist of choice flour. You are to pour olive oil on it, sprinkle it with frankincense, and bring it to Aaron's son, the priest. The priest will scoop out a handful of the flour moistened with oil, together with all the frankincense, and burn this representative portion on the altar. It is a special gift, pleasing aroma to the Lord. A pleasing aroma to the Lord. Muna, bisag katong mga sa Leviticus, kaning itong maghatag og grain offering, bukngan niya muna og ganang frankincense. Kay maghatag, kay lagi, ilang i-offer niya sa Ginoo, ilang i-offer sa Ginoo para mas dawaton sa Ginoo, habot nga din nila frankincense. No? It indicates that the wise men understood that the prophecy of the newborn king carried with it a claim of deity. Also, Jesus' life as a pure and holy offering to the Lord. Amen? Mao ni ang meaning day sa kuan nga gihatagan si Jesus Christ og frankincense kay siya ang pure and holy
kining offering to the Lord. Para offering sa, so unsa man ang offering? Offering para sa ato ang mga sala. Para maluwas ta. Mo na siya, mo na nga isa sa gihatag is ang frankincense. Nga kay lagi po sa time will come, Jesus Christ is makuha mo siya, siya man ang himong offering para sa tuwa, di ba? So mo ang meaning ana. Jesus Christ served as a pure and holy offering to the Lord. Mo ang yatagan sa frankincense. O ang ikatulo is the gift of myrrh. Myrrh is a fragrant spices derived from the sap of a tree native to the Near East, used as a perfume and anointing oil. It was a key ingredient in the mixture of spices that were used to prepare bodies for burial. No, wala pa man ang sabi nang gina-agent sa putay karon. Wala pa may formalin sa una. Mao pa ni ginabutang sa una. No nga dili man imaho og kanang hatag gyud sa kaning baho, humot nga baho. O gani ang isa pa ni siya sa mga ingredients sa una nga magbuhat mo katong anointing oil bitaw kuan mo ang anointing oil sa una. O kanang mga perfume isa ning myrrh kay kaning humot jud kay ni. Nya pero kan ang gasignifier ni is kato lagi. It was a key ingredients in the mixture of spices that were used to prepare bodies for burial. Now myrrh represent here as the death of Christ. No? The wise men indeed intended this gift as an indication of Jesus' humanity and the manner in which we would save His people, that He would die for them. No? The use of myrrh was a royal burial honor, foreshadowing Christ's death. Mo din yung meaning, ani? No? Gikan sa gold, sa frankincense, sa myrrh, gold kay lagi, Jesus Christ is a king. Yatagan sa frankincense, kay Jesus Christ served as a great great offering, pure and holy offering for the Lord. No? Kay iya mang dugo ang gibayad sa atong sala. O nga ikatulo ang myrrh nga kaya kanang the use of myrrh was a royal burial honor foreshadowing Christ's death. Kuan na siya kanang para i-preserve ba niya kanang ambot nga na ng myrrh kay sa mao gyapon to sa mga royal ra gihapon to kana nga dili kanang mga basta-basta ng tao sa una mabot nga nani dili kaning hatagan og myrrh kanang for kuan nana sa mga dato na sa una sa mga dato. So Jesus Christ here represent na ang kaning myrrh yung pasabot ni sa iyang indication ni sa iyang kamatayon puhon, no? Sa iyang buhaton dito sa cross. Kaning time in John chapter 19 verse 39 to 40. Mo ni nga time nga katong namatay na si Jesus Christ. With him came Nicodemus, the man who had come to Jesus at night. He brought about 75 pounds of perfume and ointment made from myrrh and aloes. Following Jewish burial custom, they wrapped Jesus' body with spices in long sheet of linen cloth. Diba? Mo na igamit ni pangkuan kang Jesus Christ katong time nga sa iyang burial. So mo to ang tulo ka meaning. Dili lang kay basta-basta nga gift ang nadawatan ni Jesus Christ, kundi nag-indicate na sa iyang kinabuhi diri sa kalibutan. No? As you look closely, nagid ay meaning. Dili lang kay kuan lang to nga gift ang nadawat ni Jesus Christ, kundi nag-signifies gid niya to sa iyang pag-live diri sa kalibutan. Now, since we are talking about gift, then God gave us His Son, the ultimate gift, which is Jesus Christ.
Mo na atong gidawat karon, di ba? Save, serves as our Lord and Savior Jesus Christ. Then, napoy gihatag si Jesus Christ para sa tuwa. Amen? O kanina, tanaw na to ni karon. Kita ba tanan nakadawat maging kahaani nga gift? Tanaw na to karon de. Physical ba kahaani nga gift? Unsa ba gani? Kwarta, promises, basta tanan. No? Now, this time, kanin, sa pagdawat nato kan Jesus Christ as our Lord and Savior. Pagdawat nato sa gift nga gihatag ni God para sa tuwa si Jesus Christ. Daghan kayong nahitabo sa tong kinabuhi nga maayo. We considered it as a gift of Jesus Christ para sa tuwa. Amen? Mga tanan kabaguhan sa tong kinabuhi through Jesus Christ, makaingon kita nga regalo gini ni Jesus Christ sa tuwa. But karon tanaw na nato ang unsa gyud ang makita ginato. Kana bitong adlaw-adlaw nato mabati, adlaw-adlaw nato makita o adlaw-adlaw nato masinati nga makaingon kita. Makaingon kita nga this is the gift of God. Bisan pag dili Christmas, in all seasons sa imong kinabuhi, ma-recognize din nimo as a gift of Jesus Christ. Unsa kaha? Atong tanawon. Now, the gift of Jesus Christ for us. Daghan kini, pero tanaw na to ni ang kanilang ang pinaka in all seasons nga mabati ginato. Ang una is peace and joy. Nabay makapalit og peace ug joy diri? Peace. Peace. Joy din yung sabon. Peace and joy. Now, in John 15, verse 11, nakingon diri, I have told you this so that my joy may be in you, and that your joy may be complete. No? Nganong ingon si Jesus Christ diri nga, and that your joy may be complete. Tungod kang Jesus Christ, diya ang muna ito makita gid siya. Si Jesus Christ gid ang makahatag og tinuod nga joy sa atong kasing-kasing. Amen? Bisan pag mo dinaw, ingon ta nga kining dili prato dawat si Jesus Christ, pero mo ingon ta nga kani nga sitwasyon karon na okay na mo kanina na mo koy joy. But sige kag reklamo. Sige kag kuan, sige kag ka-worry. Tinuod pa din ang joy ng inana. Dili. Jesus Christ completed your joy in your life. No? Nga sa tanang butang nga mahimo kang makontento sa imong status, sa imong kinabuhi, lahi na mo gid ang joy ug ang happiness kay kung moingon ta happiness kanang kon na siya, kanang naroon na siya kanang period of time, naroon na siya hangganan ang happiness. But kung moingon ka og joy in all season sa imong kinabuhi, once nga nakay joy sa imong kinabuhi, dili gina mawala. Bisan pag naka sa pinakaubos nga part sa imong bali sa imong kinabuhi, once nga nakay true joy sa imong kasing-kasing, dili gina mawala para sa imo. Amen? Ug ang ganing peace, in John chapter 16 verse 11 nakingon diri, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Amen. Ang peace dili lang kay peace for everyone ang kaya ihatag ni Jesus Christ, but peace within you. Peace of mind, peace of heart, mao ginay kaya ihatag sa Ginoo para sa imo. Kang mao na gibuhat ni Jesus Christ sa atong kinabuhi. Amen. Diya man gina magsugod ang peace sa atong mga tagsa-tagsa nga kasing-kasing. Once nga natay true peace sa atong kasing-kasing nga gikan kan Jesus Christ, true peace of mind gikan kan Jesus Christ,
Kung kita tanan diri na ingana, siyempre ang essence sa peace diri sa palibot, mabati ginato. No? Wala may conflict sa to ang heart. Kaya at peace man ta because of Jesus Christ. So siguro diri sa kalibutan mo guro na ang kulang, no? Nga makita nimo chaos na kay ang kalibutan karon. Grabe nagbubot. Pero hunaw-hunaw nimo kung tanan yung makadawat ng Jesus Christ, makadawat man yung peace sa kasing-kasing. Peaceful guro kayo ang kalibutan. No? Kay peace started within human. Diya man na ihatag sa Ginoo sa imo ni Jesus Christ sa imo. Sa imong kasing-kasing mo na nga magpareha ra na mura ra na ganang mag-perfume ka, diri nimo gi ana ang perfume sa imo. Pero kalagi ng perfume ka, mapanimahuan sa uban ba? Ngana na siya. Murag i-apply nimo naipis sa imo ha, naipis dito. Umot na kay palibot. Peace na rin ang all. Peace. So, when we accept Jesus Christ, He gives us the gift of His righteousness and by faith we are made right with God. Amen? O, muna nga, kanang ang pagdawat kan Jesus Christ is dili lagi kaingon nga kanang bakbak lang, kundi kinasing-kasing yun nga itong pagdawat kay naman po dahil sa ibalos na ihatag sa inyo. Amen? So mao to ang una nga mabati ginato in all seasons in our life nga gihatag ni Jesus Christ ang peace and joy sa itong kinabuhi. Kita ba tanan na anak karon? Amen? Amen. Walay peace sa mga nauna, kaya walay kwarta, kaya walay panggasto, kanong Pasko, anak lang karon. Nagyapon. Mao mo ginano, mawori mo kita no kay wala. Wa pa jud abot akong sweldo. Wa pa jud akong 13th month. Hapit na. Wala jud ko'y pampalit regalo para sa akong pamilya. Nakalimot ta sa true essence sa Christmas, no? To thank the Lord. Mao ra mo. Bahala pag kulang-kulang na. As long as you are contented, uban mo sa iyong pamilya na mapasalamaton diya sa Ginoo. Christmas is great. Amen? So mo to, ang una. Ang ikaduha is ang hope. Kani. Makita, isa gini sa ginigalo ni Jesus Christ sa itong kinabuhi. Na makita o mabati ginato in all seasons in our life. Ang kaning hope. So yun, pag-asa na. Sa Bisaya na. Paglaom. Gising nantay kaliwat na nerd ka na doon. Kaning paglaom. No? Bisan pag naa ka sa tumoy sa pik sa imong kinabuhi, sa imong bali, sa imong karino, o sa pinakailalom, as long as Jesus Christ is with you, there is hope. Amen? Muna nga, connected lagi ako ni atong kuan, peace and joy. Connected lagi po ni siya. Now, in Romans 15:13, nakaingon diri ho, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Amen? Diba? Pagdawat nato kang Jesus Christ, naman siya ihatag po sa tuwa, ang Holy Spirit. No? Kita ba tanan na mabati na to? Itong, ikuano na kuano na to na about sa Holy Spirit, katong ikuano ni Tiniza. Kita ba tanan is truly midawat kang Jesus Christ dire. Amen? Amen. So the Spirit, the Holy Spirit of Jesus Christ naapod sa tuwa. Amen. So, mo na ang gahatag og hope pud sa tuwa. Overflowing hope. No, sa tanang butang, nagi kay paglaom, makitaan gini mo nagpaglaom.
Kaya ingon gani diri what is katubi kang ambot o unsa tong nga verse basta na kuan na nato to nga what is impossible to people is possible with God. Mo na ingana nga kind of hope ang gihatag sa Ginoo sa tuwa. Amen. Ingana baging atong pagtanaw sa atong kinabuhi karon nga naagi paglaom sa tanang butang sa panggihandong nato na. Amen. As long as we live our life ubad si Jesus Christ, wala di imposible. Amen. So hope is an extraordinary gift. It allows us to experience peace and joy as we simply believe God's word and the promise it holds. Our hope is in Christ and He will never fail us. Amen. So kita lang din, no? I believe na kanang sa atong journey sa out of this season na magintay laing paglaom, laing gihandom ba, no? Every one of us kanang kuandere iya tag panikamot, iya tag strive, iya tag diskarte sa kinabuhi, no? Nya ang naka-common din sa tuwa dire is nakita uban sa luyo sa atong mga diskarte o luyo sa atong mga gipaghandom uban din si Jesus Christ diya maghatag og paglaom. Amen. Kana gyud agree napon may testimony na tinuod yun nga ang kanang impossible basta naa si Jesus Christ sa imong kinabuhi. Magkaingon nila nga grabe ako hindi ko ani ba wala ko nag-expect kanang mga ingana nga linyada. It is not because of yourself tungod na kay nito ka kan Jesus Christ nga moabot ka na diha. Amen? Mo na siya nga, buta na to be. Bisan pag katong wala pa ka kaila kayo ng Jesus Christ. Wala pa ka kaila. Okay lang na pero wala pa kayo relasyon sa iya. Di ba, gyatagan mo gyapon tagho? No? Pero dili lang gyud na strengthen. Sukad atong nailhan nato si Jesus Christ. Sukad atong gidawat nato si Jesus Christ. Amen? Amen. So muna ang isa sa kanang pinaka nindot nga gihatag nga gift ni Jesus Christ para sa tuwa. Ang hope yun. Hope dili sa kalibutan o hope po nga one day kita mag-uban din siya malangit. Mo man. So, mo to ang ikaduha. Ang ikatulo, mo na ang pinaka-grabe gift nga. Nindot kay nga gift nga nadawat na to gikan kang Jesus Christ. The salvation and eternal life. Amen? Makadawat mo kita. Amen? So, mo na no, above all those gifts nga naingon nato or nabalaan nato magikan kang Jesus Christ, all the promises, all the one mo gini ang pinakanindot gyud nga gihatag nga nadawatan nato gikan kang Jesus Christ is the salvation and the eternal life. No? Kinsa mera ugibuot una-una na Jesus Christ is a God. Nya kita sinners. Nya mura latag ka ng kwan, mura latag mura tag gihatagan og 1 million ba? No? Kung nagyan ta dato nagitsahan na lang kag 1 million. Nga na taga swerte ya once we receive Jesus Christ in our life. In Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 Andreo. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God. Amen. Ang salvation nga imong nabaton karon nadawat nimo gikan sa Ginoo through Jesus Christ. Mo ni nakalindot
sa pagdawat nimo kang Jesus Christ, gihatagan po ka og salvation. Salvation sa unsa lang ang salvation? Sige tayo diskuta ang salvation niyo, wala na kabalo. Sa ahang tagisave. Gikan sa death of eternal fire. Amen? Salvation nga kita malangit, puhon. Muto ba na? Amen. Kita na nito puhon. How not by works, so that no one can boast. So salvation is a free gift of God to us through Jesus Christ. As long as you believe on what Jesus Christ did at the cross, imo gina, masave you God. Amen, Sam? So, ingon pa dali in Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Amen? No? Ingon ta diyo, for the wages of sin is death. Since we are human, dili ta perfect, kita makasasala. Kinta niya itong padulungan, no? For the wages of sin is death. Kamatayan lagi punta. But since we receive Christ in our life, but the free gift, na po, Tagalog. But the free gift of God is eternal life through Jesus Christ. Amen? Dili lang kay salvation ang gihatag ni Jesus Christ, kundi apil ang eternal life, ang langit. Amen? Kana gyud. So above this tanan nga giuna-una nato nga gift nga nadawatan sa kamaayo sa dagan sa atong kinabuhi kay tungod mituod ta kang Jesus Christ. Kani nga season karon mao ginda ni atong celebrate sa atong kasing-kasing. Kani nga gift nga nadawat nato, kaning salvation ug eternal life. Amen? Kay ang deeper yun, mas sa ako bitaw, sa testimony lang ako ni, mas na deeper yun akong pagsabot sa Christmas katong nag-Kristiyano ako. Naging din siya deeper meaning. Aside ato lang yung mga party-party na, kundi ang kanagi ko nga special nung tagiday kayo nga moment, no? Kay mo man din nga season, ipanganak ni gawas si Jesus Christ dire. Amen? Dapat dili lang giday kay kanang normal lang na Noche Buena atong ikuan atong i-celebrate. Dapat unta gani. Kung saan ta pag-celebrate anang fiesta ng mga kuan, ingana unta ta mag-celebrate kung Pasko. Bibo. No? Kung ako ang presidente kita nindot jud kay no nga kung di mo gihuna-unaon ba nga kana giset nang adlaw nga to celebrate the birth of Christ. Tanan bitaw magkahiusap, sus bibuhag kayo. Tanan mga Kristiyano bibo kay nag-celebrate sa adlaw nga natawhan ni Jesus Christ. Amen. Uy, mamista ta dito nga ta kay birthday ni Jesus Christ ginahiyata dito. So, that is why nga mapasalamaton jud kita. Karon nga mapasalamaton kita sa karon nga nabalaan mas I pray nga mas dibugat pud jud unta inyong pagsabot ani karon nga season. Amen. Amen. Nga dili lang kay just an ordinary December kay Pasko. But una-unaon nato kaning salvation, kaning si Jesus Christ nga atong gidawat, mao ni nga time nga gipanganak siya. Amen. Okay, in John, in 1 John chapter 5 verse 11 to 13. Nakayon dito. And this is the testimony. God has given us eternal life, and this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. I write these things to you who believe in the name of the Son of God,
so that you may know that you have eternal life. Amen? Amen. Ang napasabot diri nga Son is si Jesus Christ. Amen? So, mauna nga kani nga season karon, I pray nga dili lang kay starting karon kundi padayon na gini nga whenever nga moabot ni nga season, mahimong bugat ni para sa tuwa. Amen? Mahimong yung pinaka-special gitunta para sa tuwa. Aside sa atong birthday, mas greater pa gini nga birthday nga gina-celebrate nato. No? Kay mao ni ang birthday, mao ni nga season nga gipanganak atong manluluwas. Amen? So mo to siya ang ikuanan karon nga ang gift ni Jesus Christ para sa tuwa nga mobati ginato sa tanang season sa atong life. Amen? So once again, I pray nga this kani starting karon nga season mahimo gining bugat gyud, mahimo gining malaman para sa tuwa in our Christian life nga ni tuo kang Jesus Christ, ni salig kang Jesus Christ, ni accept kang Jesus Christ nga kani nga season is mao ni ang pag-celebrate sa panahon nga niabot sa diri sa kalibutan. Amen. So that ends our one karon nga adlaw kaning Word of God. So, praise Allah as we end. Most gracious Heavenly Father, Lord, we praise you and we glorify you, Lord God. Lord, salamat kayo sa inyong pulong karong adlaw, Lord God. Salamat kayo sa mong pag-remind sa mga, Lord, nga kani nga season, Lord God, is mao gini ang time nga kanang niabot ka diri sa kalibutan, Lord God. This is kani nga season Ginoo, himuan ning bugat sa matag usa, Lord God, mahimo ning special sa tanang special, Lord God, nga kanang celebrate da, Lord God, nga ang imong anak nga si Jesus Christ among manluluwas sa ani nga season, sa ani nga panahon nimo gidala siya diri sa kalibutan. Lord, ug Lord God, kani himuan ning katong kanang eye opener sa mga, Lord, nga mahimo po yung mas mapasalamaton pagidya ka sa imuha, Lord God, nga mas magsalig pagidya ka Jesus Christ, Lord God, despite sa kanang dili lang kay katulang ang mga gift nga madawatan na mo pinaagi kaniya, kundi daghan pa mas mga maayong butang, Lord God, nga ma-experience ginamo, Lord God, sa mong pagdawat diya ka Jesus Christ, O Lord. O Lord, we pray Ginoo nga dili lang sa una-una, sa dunggan na mo mga to, magtanong, Lord God, kundi mahimo itong mapundo sa mukasing-kasing kung malibig, Lord God. Kung kanitan Ginoo, ginapasalamatan, ginamong gayo sa mo, Lord God. Ginaampo in Jesus' mighty name. Amen. So, kaning naabot nakatuna na tong word nga gi-share ni Chan karon? Yes. Grabe kayo ito ka dakong impact sa itong ginabuhi, no? Nga kanang ang peace o ang joy, lagi sa itong ginabuhi, tungod gud sa ato ang Ginoo,
o katong ang salvation, ang hope, o ang kanang eternal life gyud nga kanang permi ginato pasalamatan ng Ginoo kay niya matakaron. Eh kung wala takaron, wala gyud takaron. Di ba? Kung wala ang mga grasya o kanang blessing dito sa Ginoo sa ato so mao to. Sa atong welcome and announcement, every Sunday atong service diri sa second floor sa First Talibang mag-start sa 9:30 a.m. So katong na mga kanang silingan diha nga kanang mga bata po pwede nga madala diri sa simbahan o ma-invite nato aron po nga kanang makabalo sila o makaila sa ato ang buhi nga Ginoo. And next is ang prayer meeting sa face-to-face. Sa every Thursday ni siya 6:30 to 7:30 p.m. and start sa katunin kanang dool nga dool lang din sa Maramag mag-gather din sa center. Og naabot tay online prayer meeting via Messenger sa katong mga lagyo niya kanang dili makaanin sa center. So walay kanang higayon nga kanang dili ta maka-apil bitaw kay naamay online. So naamay face to face. So next ang Kids Church. Palakpakan na itong mga bata! Nagabay na ba yung sila no kung kompleto good ba? So katong may mga silingan diya, mga pagumangkot, pwede rin kayo ninyo dalon na ng mga bata aron po nga makaila sila sa atong Ginoo. Next is financial accountability, save for church future event. So, ato na gini palingkamutan church sa sunod tuig. Magsugod na gid taog ka ng tigom kay para dako po na katong matigom sa taas kino panahon sa isa ka tuig, di ba? Kanang maghatag-hatag lang tabi sa ginagmay kay wala kay mo siya investment ba nga kanang save ka para gud sa imong future na kanang una kay gamitan dili na bitaw ka kanang magbuon nga ala no og kwarta na maabot ang time na nay mga occasion kanang prepared na ka ba di na ka mabalaka kay na kay savings dito and kanang ginatiguman din na nato kay para pud sa ato puhon and ginabulitan gid pud na sa ato ang finance team of dili pa ba na nila gaston, di ba? Joke lang. Tiguman kaya aron nay mga gastos po. So sa atong Bible study, every Wednesday 6:30 p.m. Kasi namin mga kaila diya nga pwede din ninyo ma-invite kaya aron po nga maubay-ubay o madagandaghan po o madungagan ang atong mga members sa Bible study. So, araw, night, mag-gather din sila every Saturday, 6 p.m. So, ganing tuloy-tuloy na bitin pa sa blessing sa Ginoo nga kanang magpadayon din siya. O kanang hopefully nga daghan pa ang mo join o kanang daghan pa mga madungagan jud. Kaya nga kanang tanim managhanta pohon. Mahata. Dalay ng Diyos. Amen. So praise God. Thank you, Chan, for the word today. And also, kanang would like to kanang announce no karong Monday ugma is kanang Christmas party sa ato ang araw sa mga young professionals. So the core decided na kanang it will be in Valencia kay napod may mga invite ng mga taga-MN and kanang since sa Valencia siya ug kanang pabor pod sa invite ni Chanchan na amo mo i-invite nga kanang mo mag-send mo or kanang invite mo mga young professionals. So magsabot lang mi karon sa core araw core kung asa gid mi dapit kay wala gid murag maglisod magud mi og mo dagong push dito sa original plan kay isa ra man ka sakyanan
So, mag-meeting sa amin and then we will update you kay para kabalo mo kung asa dapit. Pero probably din na sa sentro or sa Valencia. So, please invite them kay kanang it will be a wonderful time. Sada nang kanang mo invite ka mo nga lingaw ang ilang sudlan ba. Dili ito kanang serious mode ana kay maka-build pa sila friendship with people ana. So, please invite your working friends or family member ipa-attend sa Arrow and then para po ma-introduce na ilang ministry then moving forward maka-join na din sila. Dayon next is kanang i-announce lang nako nga kanang for now until January sa wala sa tay kanang face-to-face prayer meeting kay ang next Thursdays kay kuan gyud siya kanang Christmas ba. So tanaw na to makaya na to sa online. Mag-announce ra ko karon kay kabalo na magitawa sa Christmas time busy mo jud kay nang no. So tanaw lang nato kay anyway PIST magbuhat pa ni sila og kanang katong intercession good for the year. So please ate ha. Dayon kanang ang Kids Junior, I invited them for lunch today. So that's why they're here. Kaya excited na sila. And kanang unsa dayon? Ay kanang kanina ay one important announcement. Karong December 24 sa Christmas Eve, natay service dere 7 p.m. So we have done this last year. So karong gyapong Thursday man na, Thursday 7 p.m. mag-service gyapon ta dere. So I hope that you can come and kanang mo magigda ang ato ang paghulag gid no sa kanang 12 midnight. So before that we will receive a word as a church. So I hope that you can come. Dayon wala man si Drake so please kanang oversee sa PWT. Dayon unsa pa ba ni? Mo na to siya ang ato ang important announcement ang prayer meeting ato sa put on hold ang service karong December 24 sa alas 7 sa gabi. So please come. Pagluto na mo sayo kay para makasimba gid ta, di ba? Simba ta kay sa lahi ko gani ng mga simbahan tama kay sa alas 10, alas 11, di ba? So kita sad all the more kita as we celebrate the life of Jesus ana nga panahon. So, kana lang, and please stay for a while, Arrow Court. O, kato lang. Thank you very much, Church. Sige, padabuhin po. Nindot tayo, katong katangon na ito ang victory song.
Thank you, Lord. Happy Sunday, everyone.